mga makasalanan. At sino nga ba yung taong makasalanan na yon? Tayo yon, dahil sabi dito, ang nais ng Ama sa atin, matanggap natin yung buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob dito, binibigay sa atin ng Panginoong dito. Dahil sabi niya dito, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon po, nais mo bang tanggapin yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Ano ba kayo po? Nais mo bang tanggapin yung buhay na walang hanggan na yon? At ngayon po, sinasabi dito ng Panginoon sa John 3:16, kayo mahal na mahal niya. At ngayon po, may babahagi po ko sa inyo. Ang sabi po sa Roma 3:10, punta po tayo sa Roma 3:10. Ayon sa kanila, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi rin po sa Roma 3:20, tignan Diyos at kung paano tayo maliligtas. At ngayon po, may tatanong po ako sa inyo na halimbawa po, kapag ka po ba tayo nawala sa mundong ito, tiyak po ba natin na sa langit tayo pupunta? At ngayon, may tatanong po ako sa inyo na halimbawa po, dumating po tayo sa punto na nawala po tayo sa mundong ito. At ang sabi po ng Panginoong Jesus sa atin, halimbawa po, tinanong po tayo, so bakit po tayo papasukin sa kanyang kaharian? At ngayon po, may babahagi po ko sa inyo na pag-ibig ng Diyos dahil ang sabi niya sa John 3:16, pwede pong buksan po natin ang ating Bible. Sa John 3:16. Pwede pong makikibasa po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kung tauhan kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi maghahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon po, ang sabi po sa John 3:16, ang sabi po diyan ay po nagsasabi na kailangan natin panganak muli para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Dahil kung hindi tayo maipapanganak muli, o kung hindi tayo magiging born again, hindi natin makikita at hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Dahil sa Jesus mismo ang nagsasabi na kailangan natin ipanganak muli para makita at makapasok tayo sa kanyang kaharian. At ang sabi rin sa John 3:7, Kaway. Hello. at ngayon, nasabi sa John 3:7, patatlong beses na sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan natin maging born again dahil sabi niya dito, huwag kang maglakas, sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. So, ang sabi dito sa John 3:7, huwag tayo mag-alinlangan o huwag tayo maglakas, sinasabi niya, dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi na kailangan natin ipanganak muli para makita at makapasok tayo sa kanyang kaharian. At ngayon, malinaw po ba? At ngayon po, ang born again po ay hindi relihiyon. Dahil ang born again po ay tamang relasyon at tamang pakikitungo natin sa Panginoong Hesus. Dahil nais ng Panginoon na maibalik muli yung nasirang relasyon natin sa Kanya. Dahil ay nga po, yung relasyon natin sa Kanya ay nasira nga po yun dahil sa kasalanan na gawa ng mga tao. At ngayon po, nais ng Panginoon na manumbalik yung relasyon natin sa Kanya. At ngayon po, walang kasalanan na malaki, walang kasalanan na maliit, kundi ang lahat ng kasalanan ay pantay-pantay, sapagkat ang sabi dito ang sabi dito sa Roma 3:10 at Roma 3:3, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sabi sa Roma 3:3, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ngayon, may tatanong ako sa inyo na alam nyo ba ang kabayaran ng ating kasalanan? Hindi po. Ang sabi po sa Roma 6:23, sabihin ko, anong lugas? Ang sabi sa Roma 6:23,
Tuloy lang, ano ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus ang ating Panginoon. Isa lang magbabasa para malinaw. Cute ng preacher ah. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, sabi diyan, ano ang kabayaran ng ating kasalanan? Kaway po kayo ah. Nasa YouTube po kayo ha. Nasa YouTube po kayo. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Dahil sabi sa Bible, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. At yung kamatayan na sinasabi diyan, kamatayan doon sa apoy ng Hindi, impyerno. mas At yung silaw kamatayan na naman. sinasabi diyan, dalawa lamang yan. Kamatayan spiritual at kamatayan physical. At sabi sa Bible, ang kamatayan ating physical, nanggaling sa lupa, babalik sa lupa, nanggaling sa alabok, babalik sa alabok. At yung kamatayan Gusto natin naman ito. spiritual, ito yung may panghabang buhay. At ito yung may patutunguhan. At ngayon, yung kamatayan natin spiritual, dalawa lamang ang patutunguhan ng ating kaluluwa. At alam niyo ba kung ano yun? Yung patutunguhan ng ating kaluluwa kapag ka nawala sa mundong ito. Dalawa yun. Impyerno at ang langit. At ngayon, saan yung gusto mapunta? Siyempre sa langit, wala naman may gusto sa impyerno. Dahil ang impyerno ay dinisenyo lamang para sa Diablo. At ang Diablo, nais ng Diablo na ang mga tao ay madala at makasama niya sa apoy ng impyerno. Ngunit, ang sabi dito sa Romans 3, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.